So yun mga kabatang yun at magandang umaga sa inyo lahat. Yan. At tayo ngayon nandini sa may kinakainan ko din eh. Ako yung umorder din ng hamburger at saka naicha mga kabatang. At almusal natin. Yun. So inaantay natin yung in-order nating hambaw na tinatawag na hamburger dito sa Taiwan. So ang kinuha ko po noon ay chiro. Ang kompono niya yung chicken yan. Yan po yung sinasabing hambaw ng pinakapati niya ay chicken mga kabatang at saka naicha yan. Almusal ko na po ito ngayong umaga. So kumusta po kayo? Yan. Kain po tayo, kain. Yan, at itong kinakain ko napakalasa talaga ay talagang busog na busog na dito sa lakay. Yan. So ngayon po ay araw ng linggo. Almusal muna ako. Kasi po 4 days kaming walang pasok na nakakadalawa na po kaming araw ngayon at may Lunes, Martes pa. So binayaran ko na po yung binili kong hambaw na yan at saka yung naichang yan. So nakakahalaga po yan ng $80 yun. So tuloy po tayo sa pagkain mga kabatang. Kumusta po kayo? Yan. Habang ako'y kumakain, kukwentuhan ko muna kayo. Yan. So 4 days walang pasok. Sa Merkulis pa ang trabaho natin ngayon. So hindi naman tayo makapaggala at gawa ng ulan. Sa labas po'y naulan, naambog. Walang kasikat-sikat ng araw. Yan. Kahirap mo maggala pagka ganun mga kabatang eh. Yung gagala ka tapos naulan. Nakaw, yung pinakaayaw ko yung ganyan na gagala. Walang ayaw ko yung ganyan. Kahirap maggala pagka ganyan na naulan. Hindi mo mapipil ang paggala pagka ganun mga kabatang. So kain po tayo, kain. Yun. Talagang nagutom na po ang inyong abang lingkod. Ay pag naubos ko, busog na ako din eh. So yun mga kabatang, yun no, nakatapos tayo kumain ng umagahan at ngayon naman ay didiretso ng palengke. Tingnan natin ano mabibili natin daw. Gusto ko maghanap ng ng boneless bangos kung may mabibili tayo daw. Kahit medyo mahal ang boneless bangos bibili tayo at maiba naman lasa. Yan at ito, dumaan ako dito, diretso tayo sa palengke. Sana mayroong doong boneless bangos. Kasi pagkalinggo meron pong boneless bangos pagka yung nabili tayo niya ibababad natin sa kalamansi na may paminta saka toyo. Tapos saka natin pipritot para maiba naman lasa ng ating pagkain. Sawa na po ko dyan sa mga galugalunggong, mga kung anong isda, mga tilapia. Maiba naman ang lasa mga kabatang. So yan, binabaybay po natin papuntang palengke. Talagang ngayon talaga po iba na po talaga ngayon ang presyo ng bilihin dito. Talagang napakamahal na talaga ng bilihin dito. Talagang maghihipit ka muna na sinturon ngayon. Talagang dito ko na mataas na talaga ang bilihin. Kung sa Pilipinas po nga sabi ko nga mataas ang bilihin lalo na po dito kung talaga. Kung kukonvert mo sa peso, talagang napakamahal ng bilihin. Talagang hindi lang po sa Pilipinas mahal ang bilihin. Dito po mahal din ang bilihin. Pero talagang iba-iba na talaga ngayon, panahong ito. So yan, nandito po tayo sa may kuwanan ng isda yan, mga seafood po yan, tilapia, yan, galunggong ang tawag ko diya, yan, maliliit na isda yan, hindi ko alam tawag, may hipon, tilapia uray, may puset, yan, maliliit na puset. May hipon, yan, hindi ko alam mga tawag sa isda. Yun, at nakakita tayo ng hinahanap nating boneless bangus. Kahit medyo malmal po yan, bibili natin yan. Ang $180 po ang isang tumpok niya, yan, $180. So yun mga kabatang, at nabili na po natin yung bangus, boneless bangus na sinasabi, pero may tinik na kaunti. Ibang iba yung boneless bangus sa atin sa Pilipinas.
Talagang yun ang bulnis bangos. Dito, pagka bulnis bangos, may tinig pa. Hindi nila alam kung paano alisin lahat ang purong tinik. May tinig-tinig pa talaga. Ay okay lahat. Para kakaunti na lang alisin tinik. So yun mga kabatang. At nakabili rin tayo ng ampalaya. Grabe ang ampalaya. Nakabili ako ng ampalaya na ang isang peraso ay $50 $80. What? Mahal na mahal. Magaling pa ang kuwan. Ang mahal. Nagmamahal. Yun, naglakad-lakad muna tayo. Tayo hahanap pa kung anong mabibili natin din sa palengke. Tagang karamihan ngayon ng tao at linggaw. Tayo uuwi muna at mapapadaan tayo sa prutasan at tayo dadaan sa prutasan at baka makakabili ng kung anong prutas bagat. Baka may mura-mura doon. Pero alam ko parang... So yan mga kabatang, yan at nakakita tayo din ng dragon fruit. Yun o. Tayo kukunin natin to. Maya bibili natin to. Gagala muna tayo. Gala ko muna dito sa loob ng prutasang ito. Yan o. Saging yan. $19. Yan. So yan o. Gala ko muna kayo dito sa mga prutasan dito. Hindi ko alam ang mga prutas na kung tawag din yan. Talagang maraming ibang klaseng prutas dito sa Taiwan na wala sa Pilipinas. So yun mga kabatang, yun. Bayabas, tatlo $180. Yan. Grabe. Yun, meron dito itong mga gulay-gulay. May mga gulay rin po dito. Yan. Sa talagang yan. Are, 150, dalawa. Hindi ko alam kung anong tawag sa prutas na yun 70 papaya, 10 yung bayabas, ng isang peraso. $90. Tsaka meron dito itong mini martin ho dito, yan. Bibili ako ditong granules na parang magic syrup, na pinakatawag ko di magic syrup, pero sa Taiwan po ang tatak na hon. Ayos din panglahok din yun sa mga luto ay talagang parang magic syrup po yan. Maganda yun, nasa lagayan ng maganda. Marami-rami. Yan, nakita ko na ho, aray. Nasabi ko, yung pinaka magic syrup ng Taiwan, yan. Kaayos din ho na yan, yan o. Meron din naman nung yan o. Kaayos yung panlawak sa mga lutuin. At yan na nga mga kabata, yung dragon fruit, binalikan na natin. Kukuha tayo ng 2 piraso na rin. Kahit medyo mahal ho, ibibili na natin. Kuha ng maganda ho ito sa mga satiyan, sa akin sa acid reflux. Pampaalis ng acid ho yan. Tsaka gamot din ho yan sa ulcer. Kung nalalaman ninyo, gamot din ho sa ulcer yan. Dragon fruit. So yan mga kabatang, babayaran na po natin yan. Babayaran na po natin yan. Ang ating binili, yung granules na magic syrup at 2 dragon fruit. So yun mga kabatang, ang binili natin po ngayon nakakalaga ng $225 yung dragon fruit na yan, tsaka yung magic syrup na yan. Yan, talagang mahal talaga. Grabe. $225. Dati yan mura lang yan Talagang mahal talaga ang bilihin. Ngayon, dito sa Taiwan talagang ramdam na. Talaga. So yun mga bata, magluluto ngayon tayo ng pananghalian natin. At ako'y mayroon din ng lulutuin na yan, ginahit na po natin ang kamatay, sibuyas at saka bawang at meron tayong binatay din ng itlog. Binatay tayong itlog diyan, yan. Yan ang ating yan, binating itlog. Yan nabati ko na yan. Nilagyan ko na rin ng paminta. Tsaka konting asin. Mamaya maglalagay rin tayo ng mga panlahok. So yan, na tayo maglalagay ng mantika. Yan. Mantika tayo mga kabatang. Portable stove lang po ang gamit natin mga kabatang. So yan, nilagay po natin ng bawang. Ayan, bawang ha. Bawang po, halo-halo lang po yan. Halo-haloin natin. Yan. Hanggang sa mag-brown. Yan. Halo-halo. So yan nga po. Yan. At lalagay na po natin ang sibuyas. Yan. Sibuyas. Tilamsi ka naman ay. Nilulutuin po natin mga kabatang tawag po sa amin turutang itlog na may kamatis. Yan po ang ating lulutuin.
So, yun nga po, painamutan ng konting apoy. Yan. Natin mo nang halo-haloin yan. Halo-halo. Hindi ko lang po, yan, ilagay na po natin ang kamatis. Yan, sasangkot siya lang po natin yung kamatis. Yan, hanggang sa madurog siya at maluto. Ewan ko lang po kung alam niyo po itong niluluto ko ito kasi nung ako po ay napasok sa school, pag po ako'y pinapabono ng nanay ko, yung po pasabog ko sa amin sa probinsya, tapos nakabalot sa dahon ng saging. Yan, nilagyan po natin ng paminta. Nakabalot po sa dahon ng saging yung aking ulam. Bali, babalutin po ng nanay ko yung kanin, tapos yung tortang itlog na may kamatis ay ilalagay sa akin bugungan. Yun ang pinaka-toppings niya sa kanin. Talaga naman kinamang sarap at kalasa ako pagkakakain. Yung gayong mga sinuuna pa noon, nung napasok pa, mga 1990s pa ako noon mga 1990s, nung napasok pa ako ng mga elementary noon, tsaka yung mga high school pa noon sa amin sa probinsya. Ayan, nilagyan natin ng magic sarap. Talagang pampalasa yan mga kabatang. So yan mga kabatang, at ilalagay na po natin itong itlog. Yan. Lagyan natin yung itlog. Yan. Hindi ko na po nilagyan ko na po ng asin yung kamatis kanina, yung sinasangkot siya. Nilagyan ko na rin po nilagyan ko na rin po ng asin pala. What? Yan. May asin na rin po yan. Maayos na, malasa na po yung ating pagkakatorta niyan para pag kinain natin may lasa na siya. So yan mga kabatang, maluto-luto na siya. Atin ang babalikin yan. Ganito yung pagbabalik. Yung ganyan. Kailangang balikin, baka masunog ko iyo. Usay ay. Diyan ganyan ang double stewang. Talagang kahit simpleng ulam lang ikahusay niyan. Malasa yung sa kanin. Yung kung yan. Talagang napakahusay. So yan mga kabatang, at naluto nating tortang itlog na may kamatis yan. At kain po tayo mga kabatang, kain. So, talagang gutom na. Ang oras po ay mga alauna na po ng hapon ngayon. Patanghali ako na po ngayon. Napasarap sa pahiga-higa at laging naulan. Yan ho. Kahusin ng ulam na aray-aray. Kung alam nyo rin mga ulam na aray, mga taga Batangas, alam yan. Hindi ko lang wala kung alam nyo yung mga tortang itlog na may kamatis. Yan tingnan, napakahusay ho. Yung mga may alam niyang ganyan. Talagang yun pag ako napasok ng high school, paborito ko yung ulam ng nanay ko noon. Nung unang panahon pa, mga 1990s pa ho. Talagang yun pasabog ko yan sa nung ako napasok sa school. Elementary at high school yan. Lagi ko pong inuulam namin yan. Dahil nga mahirap nga ang buhay noon. Nasa probinsya, talagang iba po yung panahon noon. Lakad pa pagka papasok sa school, mga kabatang. So kain po tayo. Yan. Solve na sa akin. Ang garni pa ang mga gusto kong mga ulam kasi doon sa binibili mga ulam na mga delikado na yung binibili. Talagang napakahusay na ho niya. So yun nga po mga kabatang yan, at ubusin lang natin ito. Talagang napakabusog ko na ho. Yung maraming salamat sa inyong panonood mga kabatang. Sana po kayo nakarating hanggang dulo ng aking vlog na ito. Maraming salamat ho. Bye bye mga kabatang. God bless po sa atin lahat.